yun nga po, sa sobrang hindi komportable ng buhay, kung ano po yung naiisip nyong masamang gawain sa kalsada, nagawa ko na rin po. Siyempre, Paano mo nalaman talaga, para sa sarili mo, na nag-e-exist talaga ang Diyos? hindi ko na po kasi kakayanin yung problema. Okay? Wala, nabigay ko na sa kanya. Kung ano na yung gusto niyong gawin, hindi ko alam eh. Kung ano yung plano niya eh. Hindi ko alam kung ano plano mo. Ikot. Nung pinoproblema ko po yung problemang yun, hindi po ako ganito. Hindi po ako nakakangiti, hindi ako nakakapag-exist ng gagawin ko, hindi po ako nakakapag-move. Pero nung sinuko ko talaga sa kanya, Yun! Welcome na naman sa panibagong episode ng Kwentuhan Tayo, Kuya. Alam mo, Kamusta? Brad, nabira, namimiss ko itong ganitong klase ng kwentuhan kasi parang nakakagaang ng pakiramdam eh. Kaya nga Di ba? Naalala mo yung sinabi ko sa iyo last time? Oo. Na talagang therapy pala talaga yung kwentuhan, pare ko eh. Oo, nakaagaan sa pakiramdam. Lalo na Ayun. kapag medyo marami kang iniisip, ang sarap ng merong kakwentuhan. Iba pa rin talaga. Tsaka, isang na-realize ko rin sa kwentuhan, bro. Hindi lang ito, parang magpapahaba din ang buhay ng taong to eh. Kaya lang, sa pagkakataon natin ngayon, kasi katulad nga ng sinasabi ko, kung hahaba buhay natin, hindi na tayo mamatay niyan. kaya dapat meron tayong kasawa, mandadamay tayo ngayon. Mandadamay tayo. Tsaka mahirap kung tayong dalawa lang. Oo, balita ko nga, Kuya. Meron tayong in-invite ngayon, kilalang tao. Kilala. At saka ito napakasipag nito, brother. Kaya ito, alam mo, ito yung isa sa mga siguro hindi nila alam ang kwento. Ang daming humahanga, daming nakakakita, ang daming siguro sa katutan nga ng followers, pare ko eh. Kaya, di ba, alam ko, kilala mo to. Actually, Kuya, ako bilang lumaki rin na isang mahilig sa motorcycle. Yan, binigyan ko na ng hint. Yung mga nanonood natin, kilala to pagdating sa motovlog. Yun. Yan. Alam mo, isang Brad, banggit mo lang, alam na kagad kung sino. correct. Oo. Kasi, ang pangalan nito talaga, Jack, no? Jack. Pero AKA, para malaman na ng mga tao Oo, sino sabihin kasama natin. natin. Reveal mo na, Kuya. 1, 2, 3. Hammerman! Yan! So, palakpakan tayo dyan, mga kaibigan. Magandang buhay. salamat po. Salamat po, Kuya Edwin, Kuya JR. Magandang Yes. araw po. Okay. Oo. Brother, kamusta ka ba muna? Kamustahin muna natin si Hammerman. Kamusta ka ngayon? Okay lang po. Medyo pagod. Minsan, nagwi-wish po ko na sana maging 30 hours a day na para mapagkasya natin yung... Pag 24 po, mahirap. Pero still, masaya. Ayun, Enjoy. Brad, napakinggan mo, masaya. Kaya Hindi nga ganun kadali ang pinagdadaanan o ginagawa, pero masaya pa rin. Alam ko, meron kang ipapakwento sa kanya eh. Kaya nga ako bilang isa sa mga fan na talagang nasusubaybayan ko kung anong ginagawa ni Hammerman. Ang dami kong gusto itanong eh. Pero bago natin itanong lahat yan, di pakwento muna tayo sa kanya. Ano ba ginagawa niya? Ayan. Oo. Hindi, tsaka bago siya naging hammerman. Yan ang maganda malaman. Kailangan malaman natin kasi siyempre hammerman na, nakilala na maraming tao yan eh. Kaya nga, so tanongin muna natin, Sir Jack, opo, sino ba si Jack at saan galing ba si Sir Jack? Yan. Ayan, wala pa pong Hammerman to. Wala pa. Maliit na Jack pa lang to. Apo, si Jack Ripay po, nagmula po siya. Pinanganak na po ako sa Valenzuela City na. Pero lumaki po yung pamilya namin habang nag-grow na sa Pandakan po kami, sa may Biata. Opo, tapos, well, hindi po talaga sabihin na natin hindi ganun kaayos doon. Squatter po, kumbaga. So, mas may nabuti po ng tatay ko na alisin kami doon sa part na yon. At nung pinanganak na nga po ako ng nanay ko, sa Valenzuela na po kami. Pagdating naman po ng Valenzuela, well, ganun pa rin po. Hindi pa rin nalalayo, hindi pa rin po komportable yung buhay. In a way, na nakakatagos po everyday, pero kami po yung hindi namin mabibili basta-basta kung ano yung gusto namin. Kaya ako po nasabing hindi gaanong komportable. Matanong ko lang, brother, ilan ba kayo magkakapatid? 4 po, puro lalaki, lahat po barako. Wow. Pang ilang ka, sir? Pangatlo po. Pangatlo. May nagsasabi na ba sa'yo na kung gaano ka nakayaman, Brad? Ang dami
nagtatanong. Okay. Ngayon, ang dami pong nagtatanong kung gaano ko kayaman. Eh, isa lang po yung sagot ko. Ano? Sobrang yaman. Yan. Wow, Grabe yun, naman yun. ang isang hammerman. Hindi po, pagdating Sana sa all. pamilya. Pagdating po sa pamilya, Pagdating syempre. sa pamilya. Pagdating sa pamilya, sobrang yaman po ni Hammerman. Yan. So, balik tayo doon, sir, no? Sige po. Nung time nung kabataan mo, saan ka ba nag-elementary, saan ka nag-aral? Nag-elementary, from Marulas po ako sa Valenzuela City. So, Marulas Elementary School. Yan, dyan po ako. And, yun nga po, balikan ko lang yung nakwento ko dahil hindi po gaanon ka komportable. Alam niyo naman po yan yung sakto lang, sakto lang yung kung ano lang yung meron. Okay na yan, ganon. Si Jack Ripay po is, siya po yung, well, sabihin ko na po, mga 7 to 10 years old ako, kumikita na po ako ng pera. Ganon po yung... Nagbabatak na ng buto to. Iba po yung mga bata ngayon na 7 gadget hawak. Ako po Yes. hindi. Opo. Kailangan ko pong gumising that time ng mga 3 a.m. Kukuha po ako ng mga lutong ulam. Iakatid ko po dun sa isang taxi company. Ayan, yung EMP taxi po. Tapos, tutulong po ako dun sa karinderya. Then, syempre may mga taxi driver na gagarayan na sila. Ako po yung magtitimpla minsan ng kape, abutan ako pa piso-piso. Siyempre, magkano lang naman po pera nung time na yun. Malaki na yun, ha? Opo. Then, may bilyaran po dun sa EMP. Ako na rin po yung nag-i-spatter pag naglalaro po sila. Meron po yung 10% kung magkano po yung pusta. Kunyari po, 50 pesos yung pusta nila. May 5 piso po ako doon. No, malaki Kaya po, ang ano ko sa math, kasi ina-add-add ko yung mga nahuhulog nilang bola. So, isipin mo, ano yan, yung mga pagkain na dinideliver mo sa mga taxi driver to, ano, naka-pre-order na ba Hindi yan? po, ano po, nakakaserola po siya. Oo. Yung may-ari po ng karinderya, siya na rin po yung sa bilyaran. So, kailangan ko pong tumulong muna para makapagtrabaho po ako ng spatter dun Paano sa... pumasok sa isip mo yung ganung kabata ka eh? Parang gusto mo nang kumita. Ano po kuya, sobrang... Ewan ko, makulit po talaga yan. Si Jack Ripay na yan, sobrang kulit. Ano rin po nakikita ko rin po sa mga magulang ko na hindi rin sila komportable. Kumbaga, parang kahit pa paano makatulong. Imagine po, mga 10 years old ako, uuwi ako ng bahay, nakakapagbigay pa ako sa nanay ko yun. 50 pesos, 80 pesos. Wow. Na 10 years old ka, ibig sabihin, parang na-amaze lang din ako na bakit doon ako happy. Doon ako yung makakatulong ako sa pamilya ko na gano'n. If you don't mind, brother, ano bang hanap buhay ng mga magulang natin dati? Ayun nga po, medyo ano naman, hindi naman po kami sobrang down, hindi naman po gano'n. Hindi lang po komportable. Meron po kaming jeep that time, dati. Pinampapasada. Oh. Opo. Then si mother ko po is nagtitinda po siya ng merienda. Napakagaling ko po dyan, kuya. Paglulutuin niyo po ako ng maruya, turon, tukneneng, ginatang bilo-bilo, ginatang mais. Ano yan? Yan yung sinasabi mo nung edad mo pa? Ano po, mga teenager na ako nito. Anong teenager ka Nung na? pagdating po ng teenager, kailangan pa rin pong kumayod kasi po medyo maayos naman na yung school ko. Pinipilit nilang maging private school ako. Pero pagtatrabahuan namin. Ayun po, nagtitinda po kami ng mga... Kasi po yung kinikita ng tatay ko sa pagdadrive ng jeep is, ayan na po yung expenses sa mga bahay. Kuryente, tubig, upa. Ito naman po sa merienda, ito po yung mga pangangailangan namin magkakapatid. Minsan ba, natatry mo rin bang sumama? Kasi usually may nakikita ko ganyan, kasama yung mga anak nila. Opo. Sumasama ka rin ba sa biyahe? Opo. Ay, hindi po. Sumasama ako sa tinda ng merienda. Sa Ng merienda. nanay mo, Sa oo. pagmerienda. Opo. Okay. Meron po kaming isang ospital na pupuntahan kasi pag mga bandang hapon na, pag may merienda ng mga pasyente, iikutin po namin ang ward. Shoutout ko lang po yung Kalalang Hospital dyan sa may MacArthur Highway. Oo. Yun. Iikutin po namin yung bit ko yung napakalaking parang basket na doon po lahat. Turon, lumpia, everything na Usually, merienda. mga naka-ano na yan, mga nakaripak-ripak na yan. Nakaripak na yan. Oo, ready to eat Babalot yan, na lang namin. May dala po Oo. kami suka, may dala po kami. Biro mo pare si Jack Ripay, bata pa lang may ganun na klase ng pag-iisip. Kasi baka alam ng iba na ganitong buhay niya. Hindi. Maraming hindi nakakarasan Marami. ganyan. Actually, nung kabataan natin ganyan, ang tawag pa nga sa atin dyan, ewan ko lang kung ganun din sa inyo. Tawag sa amin dyan, Solar Boys eh. Opo, yan. Solar Boys. Yes, totoo. Para magkasing edad kayo. Solar Boys po. Oh, malayo ang edad ko sa Pag inyo. sinabi pero- kasi Solar Boys, talagang bilad na bilad ka sa araw. Tapos, Iba po yung kulay nyo, talagang shiny black. shiny black. Oo, gloss Para black. katinari black, ano? Tsaka mahirap po noon, noong time na yon. Lagi ko pa pinagdadasal na wag umulan.
pag umulan po, sigurado po, matigas yung pupo mo. Bakit? Bakit? Hindi ko po mauubos yung turon na paninda namin dahil umuulan. Kakainin ko po yun. Yun na po yung magiging pagkain namin sa gabi. Imagine po nung puno ng turon yung katawan mo, di paglabas talaga ng pupo mo, matigas. Kailangan mo pala, maaga pa lang pala talaga nasa sales na rin talaga si Hammer. Oo po. Kasi Talaga. Ngayon, Brad, binibenta. kasi siyempre, gagamitin natin yung time na ito dahil siyempre kung magkukwento pa siya na marami niyang karanasan, alam na natin kung paano, kung ano yung nangyari sa buhay niya. Pero ito na yung question. Ito na yung talagang dapat nating malaman, Brad. Yung paano ka nagsimula sa motovlogging, brother? Noon that time, actually, hindi naman po talaga vlog ako eh. Okay. Hindi naman po talaga vlog. Meron po akong isang helmet brand na Minaso, which is ito po yung Evo helmet nung nasa Team Graffiti po kami. Minaso, kasi po, kami ang magmamarket noon time na yon. Dati po, talaga pong marketer po talaga kami sa Team Graffiti. Talaga pong marketer. Mayroon nga po kaming kasabihan na kailangan natin mabenta kahit kaliwang tsinelas lang, kahit walang kanan. Ganun po dapat. Ganun Nag-start kayo sa Team Graffiti. Team Graffiti po. Okay, ako. diyan kayo nag-start. Okay. Apo. Mahilig po kami niya sa picture talaga. Hindi pa gaanong uso ang Facebook. Picture po talaga kami, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga po, kailangan natin mabenta kahit kaliwa lang. Kumbaga yung pagiging marketer namin, kailangan talagang tumaas yung ano. Nung okay na po yung marketing, nung maganda po yung marketing, napansin po kami ni Evo Helmet Philippines. Okay. Doon na po nagsimula na ang sabi niya is, kayo na magdala ng ganitong itong helmet na to na kayo ang magiging distributor na ganyan-ganyan. Parang brand ambassador na kayo niyan. Opo. Well, hindi po kami by the book mag-market. Hindi naman po kami nakapag-aral ng marketing talaga. Noong that time, ang ginagawa po namin, gusto lang po namin ipakita sa tao na kung gaano katibay yung Evo. Meron po kaming skid test na tinatawag. Ito po yung nakalapag yung helmet, tatapakan ko, tapos, sasakay ako sa motor, nakaganyan ako, kakaskasin ko yon. Sa normal na helmet, dapat yun mabubutas siya. Oo. Ipapakita po ng, yun nga sa Evo is, gas-gas lang. Although may gas-gas, syempre. Oo, syempre. Pero hindi po siya nabutas. Pinalo po siya ng baseball bat, nabali po yung baseball bat. Wow. Hinagis po siya sa may kisame, sa may rooftop, pababa, smash test, hindi po siya nawasak. Ganun po yung ginawa namin. Tapos, hindi po siya nag-click. Ang ginawa po namin doon sa helmet niya, isang helmet lang po to lahat po ng ginawa yun. Tinapon po namin sa bakuran. 1 month, 2 months ang dumaan, umulan na, umaraw na, nandoon pa rin siya. Tapos, noong time na yon, naglilinis po kami ng bodega kasi nga may parating na deliver. May nakita po, yung bodega po is sa bahay lang din. So, Okay. maraming kalat, maraming baado. May nakita po akong maso. Okay. May nakita po akong maso. Ngayon yung maso, sabi ko, uy, takuhan natin yung helmet na winawasak ko. Tapos sabi pa nun ni Boss M nga, yung kasama ko. Sabi pa ni Boss M, sabi ko kay Boss M, Boss, video mo, ganyan-ganyan. Sabi niya, malulubat na ako. Sabi nga, hindi, sige, video mo na lang. Pag kung hindi ma-video, di okay lang. Ngayon, nung naka-video po siya, hinampas ko po siya ng... Gusto ko na po kasi masira yung helmet eh. Hinampas ko po siya ng 3 beses na pinakamalakas ko. Makikita po sa video ng pinakamalakas ko, hinampas ko. Tapos, hindi po siya nawasak. Sabi ko, ayoko na, tinapong ko ngayon yung maso. Tinapong ko, ayoko na. Sakit na kasi ng ano ko eh, ng balikat ko dito. Pinost po siya ni Boss M, tapos namatay yung phone. Tapos wala na, di normal, nag-charge. Boss M, sino si Boss M, sir? Si Boss M is, siya po yung may-ari ng Team Graffiti. Siya po yung CEO ng okay. Team Graffiti. Tapos? Sinarge sa tindahan, then nagbalik na po kami ng gawain. After po nung linis namin, pagdating po namin sa store, binuksan yung phone, na-post pala. Na hindi namin, ang alam namin talaga hindi na-post kasi namatay habang posting. Tapos, talagang inulan-ulan po yun ng views. Actually, hanggang ngayon po, kung hindi ako nagkakamali, 120 million views na. Wow. Yung masong yung na... From 2019. Parang ganun po. Wow. Opo. Hindi na po kami makapaniwala nung time na yon kasi iba-iba na po yung comment.
Alam niyo po yung mga noodles na yung sulat, pabaliktad. Ibig sabihin, nare-reach niya na buong mundo. Ibang bansa na. Ibang bansa na. Oo. Thailand yun. Yung noodles na yun. Worldwide na yung nakuha niya. Oo. Tapos isa rin po yun, bakit po pumutok yung Ibo helmet dito sa Pilipinas na Paano dumating yung time na ginawa mo ng advocacy yung pagbabasag ng helmet pag nakikita ka? Actually, hindi pa po ako ready. Hindi ko pa po alam. Nagkaroon lang po si Hammerman na page. Nagdaglagay lang po si Hammerman na page. Pero hindi pa siya vlogger. Ang pinopost ko lang po dito is kung paano lang po nakatagos sa buhay na problema mo araw-araw. Lagi pong ganun lang yung... So parang literal na life story mo lang dapat. Life story lang po ako. Opo. Kasi naranasan ko yun eh. Yung may problema ka ngayon, ano mo lang, igaw mo lang. Kasi tatagusin mo rin niya, matatagos mo rin niya. Ganun lang po ako lagi. Kung ano po yung problema ngayon, pray lang, tapos matatagos natin. Puro ganun lang. Hanggang sa hinanap po ng tao na mag-video na si Hammerman. Oo, kasi baka nakikita lagi. Kasi po, yung humor siguro, nakakatawa ka, sayang, video na. Nung one time, nag-video po yan. Kasama ko pa po si General Camote nung that time. Kami po ang unang naghanap ng rider na papalitan yung helmet. Nung time noon, hindi pa po sikat si Hammerman, hindi pa po sikat si General, hindi pa po, kilala lang po kami parang, wala lang, parang batang kalsada lang po kami. Pwede pa po kaming manghablot ng helmet, tapos papalitan namin ng bago. Lagi pong ganun yun. Naging panata na po namin ni General Camote TV, may simbang gabing tinatawag, na December 15, 9 days po yun. 9 days din po kaming mamimigay ng helmet. Sasabayan po namin yan. Okay. December 15, magpo-post na po kami, 16, 17, 18, 19, ganun. Actually, dyan sila kasi kuya nakilala eh. Opo. Dyan sila sumikat talaga dahil namimigay sila ng helmet. Kaya ang daming gusto magtanong, bakit kayo nauwi sa pamimigay ng helmet eh? Kasi po, umabot din ako sa point na nagdi-deliver din ako. Delivery lang din po ako dati. Alam ko po yung pakiramdam na yung helmet pag binaba mo yung visor sa sobrang luma na. Wala ka na makita. Wala ka na makita. Oo. So, tataas mo po. Pag tinaas mo, Kuya JR, umuulan naman, ganun-ganon naman yung mukha mo. Ganun-ganon. Lahat ng buhangin punta sa muta mo. Diba? So, parang nakikita ko po na, noong time na yun kasi wala naman akong pambili. Wala naman po akong pambili noon. Kaya titiisin ko kung ano yung helmet na meron ako. Amoy mandirigma, laban ko yan, susuotin ko yan. kahit anong mamahaling shampoo ang suot, pag sinuot mo yung helmet mo, pagubad mo, wala na. So, tinitiis ko po yun, noong time na yun, kasi wala naman akong pambili. Nung nagkaroon po ako ng pagkakataon at pinagkaloob ako ni Ibo Helmet Philippines na bigyan ako ng slot ng helmet na mga ganyan. So, ganun po yung ginawa namin. Nung una po, pag maghanap kami ni General, kukuha kami, bibigay namin. Kukuha kami ng helmet, bibigay namin. Walang twist. Wala pong nangyayaring twist. Wala lang. Parang kinuha lang, binalik lang. Sabi ko, nag-usap kami ni General na, sabi ko, Mac, si Mac po, Mac Hilario. Si Mac. Sabi ko, Mac, basagin na lang natin. Kasi unsafe na po yung helmet eh. Kaya po ako nagbabasag ng helmet para lang din po sa kaalaman ng lahat. Kasi po, minsan mababash ka pa. Nagbigay ka na ng helmet, ba't mo pa binasag? Hindi mo na lang binigay sa ano. May mga nabasa akong kanyang comment dati. For the views ka lang. Hindi po. Kaya ako po siya winawasak kasi po alam ko sa sarili ko dahil matagal na po ako nagra-ride, matagal na po ako rider, nagtitinda rin po kami ng helmet. Alam ko po sa sarili ko na unsafe na yung helmet mo. Hindi na siya safe. Hindi na siya safe. Okay. Akala ng iba pang Kapag binigay ko po ang helmet sa iyo na bago at yung helmet mong unsafe, ibibigay mo yan sa asawa mo. Bibigay mo yan sa Magagamit girlfriend mo. pa siya. Magagamit pa siya. So, sila na yung unsafe. Sila na yung hindi safe. Correct. Totoo. Huwag naman sana may mangyaring aksidente o disgrasya sa kalsada, mauntog yan, hindi yan safe. Total, alam mo naman sa sarili mo na wala kang helmet nung una, wasakin ko na yan. Doon po ako nagwawasak. Doon po minahal ng tao si Hammerman na kukunin ko kahit anong laki niyo po na tao. Kukunin ko ang helmet, wawasakin ko sa harapan mo. Pero syempre, batang kalsada tayo, abot natin yung nangyayari sa kalsada eh. Alam ko po, kung magkakaroon ng kumusyon, kung mapipikon ka, bago ka mapikon, paliligaya, pasasayahin na kita. Hawak ko na yung bagong Ibo helmet. Yun. May time pa po, kuya. Sikat po nakainan sa Rojas Boulevard ng mga rider. Ito po yung mga
pares-pares. Oo. Papo. Sikat po yun, basta ano po yun na rider. Hindi pa po kami gaano kilala ni General. Sabi ko, 9 Days of Christmas. Sabi ko, Mac, dito na tayo. Sige, sige boss, hanap ka, ganyan. May nakita si General. Boss, ito na. Try mo na, basakan mo na. Sabi ko, pagtingin ko, teka lang, hintayin natin bumaba yung rider. Kasi kakain kumakain po kami ng pares Hinubad niya yung helmet niya. I-imagine po, hinubad niya yung helmet niya, medyo basa-basa na yung foam. Ibig sabihin, ayun, Wala na talaga. wala na po talaga. Kasi po ako po parang naging ano ko na rin naging skills ko na rin yung pag nakita ko yung helmet, alam ko po kung mawawasak ko pag hinampas ko o hindi. Kumbaga yun sa texture pa lang ng paningin ko, alam ko na. Tansyado mo na kaagad Tansyado ko na yun, po okay. yan. Nung nakita ko, sabi ko, makwasak sa akin yan. Sige boss, hinintay mo na di. Hinubad niya yung helmet niya, nilagay niya sa side mirror niya. Umorder siya ng pagkain. Okay, lakad kami. Palapit. Kinuha ko yung helmet. Bigla, sabi ko, nagmura ko kasi nakabiya. So, kaninong helmet to? Tapos di nagtitingin na lahat. Winasa ko. Pang! Sabog! Kalat. Kaninong helmet yan? Tapos sinipa-sipa ko pa. Alam niyo po ang nangyari? May dalawa palang pulis doon. Kumakain. Mukhang alam ko naman yan. Kumakain. Ngayon, para akong nanggugulo, nagdawag ng komosyon. Tumayo ang pulis, sumawag pa sa bewang niya. Di ba ganun po kadelikado yung mga ginagawa namin that time? Yes. Lumapit yung pulis, oy, ba't ka nanggugulo? Buti na lang po, nakilala ako nung isa. Hindi pa gaanong sikat si Hammerman, nakilala ko nung nakilala isa. ka na, Buddy, si Hammerman yan. Sabi ko, sir, pasensya na po. May dala po kaming helmet kasi bibigay ko talaga doon sa rider. Yung rider na nagulat, parang napalitan siya ng Tuwa, tears excite. of joy. Yung naluluwa siya sa, uy, si Hammerman pala to. Ganon. Yun. And Parang, the rest is history na. oo. Tapos lahat po Isa wawas sa sa mga akin. hindi mo makalimutan. Pero brother, meron lang ako konting babalikan ng detalye. No? Nung nagsimula kayong mamigay ng helmet na yan, ito ba yung in-sponsoran na kagad ng sponsor nyo or Apo. sariling bulsa nyo na ito? Apo, ini-sponsor na po to nung sponsor namin. Okay. Tapos doon na kayo nag-start na mamigay ng mga helmet. Opo. Tapos nagkaroon na lang po na, inaano na lang namin to, dinadagdagan na lang namin to tulad ng mga, bibili po kami sa Pure Gold ng mga Noche Buena package. Ayan, yung mga ganyan. Kapag may mga event, kunwari magpapasko, ganyan. Di po, pag magpamimigay. Bukod sa bagong helmet mo, may Noche Buena package ka. Yun. Ngayon, ito, magandang ginagawa nila, Brad. Ito, hindi nila magagawa ito kung hindi rin nila naranasan sa buhay nila yung Totoo. kung Yes, gaano kahirap totoo, ang buhay. totoo. Pero Brad, may nagbanggit ka sa kanina na salitang panalangin, prayer. Ibig sabihin ba niyan talagang malapit ka ba sa Diyos? Well, amin po ko, nung nagbibinata po si Jack Ripay noon, ano rin po, yun nga po, sa sobrang hindi komportable ng buhay, kung ano po yung naiisip nyong masamang gawain sa kalsada, nagawa ko na rin po. Parang gano'n na lang po yung kwento natin para hindi ko na may isa-isa. Ibig sabihin po, nung time na yon, hindi, ang iniintindi ko lang po is kung paano lang po mabuhay. Paano lang po kami kakain, paano lang po kami. Hanggang sa pinakilala po sa akin ng nanay ko, yung si Lord. Hindi pa din po ako ganun kaano sa kanya. Hindi pa din po ganun. Hindi mo agad winelcome yung sitwasyon na Opo, kilala ko siya pero hindi ko siya, yun totoo, hindi ko po siya na-welcome sa ano ko. Hanggang sa nararamdaman ko ngayon na mabigat pala. At no, hindi pala mabigat. Gagaan pala. Gagaang. Kapag nakilala. Kahit ang daming problema, yun nga po yung isa sa napag-ano ko na pinagpapasalamat ko po is sobrang blessed ko at nakilala ko na siya eh. Alam niyo po yun, yung dating pag nagdadasal ako is puro healing, sana po ganito, sana po ganyan, sana po ganon. Unlike ngayon, nagbago po eh. Pag nagdadasal ako is pasasalamat na lang eh. Salamat po dahil ganito po yung binigay niyo sa akin. Nabigyan niyo po ako ng problema pero may natutunan ako. Yung mga ganun po. Ibig ko po sabihin, Kuya JR, Kumbaga, kailan yung pagkakataon na naramdaman mo mismo na ito, na-encounter mo siya na ito siya, buhay siya, Opo. totoo siya. Well, typical po na tao, kapag may problema talagang malaki. Yes. Nung time na neto lang may mga problemang sobrang talagang parang sinakluban ka talaga ng hindi ko pwedeng ipakita sa family, hindi ko pwedeng ipakita sa Pero talaga pong hindi ako nakakatulog. Ganun na po yung level nung
Stress at ano. Nung stress, yes. So, tapos doon ko po nalaman na nag-exist talaga siya. Siyempre, Paano mo nalaman talaga, para sa sarili mo, ano po na nag-exist talaga ang Diyos? hindi ko na po kasi kakayanin yung problema. Okay. Wala, nabigay ko na sa kanya. Sabi ko, kayo na po ang... Kayo, hindi ko na alam to Tapos parang, alam mo yun, yung nawawala yung ano sa isip ko. Parang mas nakakapag-move ako ng bago, nakakagalaw. Kasi po ako, makulit po talaga ako. Ayoko po nung umiinom lang ng kape. Ayoko po nung may isang bagay lang akong ginagawa. Gusto ko napakarami. Ganun po ako. Gusto ko pag may hawak akong kape, dapat may hawak akong tubig. Para marami kong iniinom, para marami kong ginagawa. Ganun po Malikot ako. ang isip mo. Yes, opo. Ngayon, nung lahat yun, nagka-problema, lahat yun umitim, hindi ko na po kaya. Hindi mo Binigay na ko po na sa kanya. Sabi ko, kung ano na yung gusto niyong gawin, hindi ko alam kung ano yung plano niya Hindi ko alam kung ano plano mo. Ikot. Ito, Brad, na nakikita mo at napapakinggan natin si Hammerman. Totoo yun Yung minsan napapagkwentuhan natin na yung bigat sa buhay, yung mga bagay na hindi natin talaga kaya, ito na yung pagkakataon na ibigay na natin sa Diyos. Yung mga bagay na parang hindi natin kayang resolbahin, ng sarili nating talino at kalakasan, merong bagay na ginawa siya na ibinigay niya sa Diyos. Parang ano Oo. parang may magic Nung time na Yes. naramdaman mo, Lord, sa'yo na yan, ikaw na bahala. Parang bilang may spark na bigla na lang Yes. gumaan ang lahat no? After couples of day, kuya, ang gaan ko. Alam ko problema siya. Alam ko magmamaterialize yan soon. Pero ang gaan ko, parang alam mo yun, yung kaya nga sinabi ko nag-e-exist talaga siya. Yung parang sinasabi niya, Brad, sa kaguluhan sa paligid, parang bagyo, naramdaman niya yung kapayapaan sa gitna. Kasi yung bagyo, kapag dumaan talaga yung pinaka-eye, yung mata ng bagyo, tumatahimik Ganun na naramdaman ni, Tapos yung moment ni pa na Hammerman, parang hindi mo ma-explain na paano nangyari. Parang bigla na lang gumaan lahat Totoo po. Na all of a sudden, parang wala na, parang nakakahinga ka na uli. Yun, ganun din ba naramdaman mo, Opo, brother? totoo. Siguro hanggang ngayon, di mo maipaliwanag yun, di ba? Hanggang ngayon, yung problema sinasabi ko, alam ko po, problema pa rin yun. Oo. Pero hindi na po ako ganito. Nung pinoproblema ko po yung problemang yun, hindi po ako ganito. Hindi po ako nakakangiti, hindi ako nakakapag-exist ng gagawin ko, hindi po ako nakakapag-move. Pero nung sinuko ko talaga sa kanya, ngayon, parang ang ano ko po is, nung after kong isuko sa kanya, pagalawin mo na lang ako kung ano yung gusto mo. Wow. Okay. Parang ang sinasabi mo, Lord, kung ano yung kalooban mo, yun ang gagawin ko. Yes. Lord, total, binigyan niya kasi po ako ng masarap na buhay Binigyan niya ako ng, nung naging Hammerman, talagang grabe career. Talagang hindi mo po aakalain yung career. Yung blessing, sobrang grabe rin talaga. Kaya minsan natatakot nga po ako na wag niyo po akong lunurin. Nung time na yon, nung time na po yon, wag niyo po akong lunurin kasi po baka hindi ko kayanin. Kumbaga, gamitin natin tong fame and power na binigay mo sa mga taong gusto mong tulungan. Yun po yung number one na dasal ko. Kung dati ba, brother, nung ginagawa niyo yan at wala pa si Lord dyan sa sitwasyon na yan, parang hindi mo pa masyado malinaw ang goal. Yes po. Yung path ninyo. Pero Yes po. ngayon naranasan mo siya, ano na ang direksyon ngayon ni Hammerman? Sa ngayon, family first. Yun ang number one ko kasi ito, na-miss ko talaga yung family ko kasi nung time na puro business is, puro trabaho, talagang wala po talaga kaming rest day. Hindi po talaga kami nagpapahinga kasi ang goal po namin is, makuha yung gusto namin. Bilhin yung mga bagay na hindi ka masasaktan. Yung mga gusto mong bilhin, biling iPhone, biling big bike, biling kotse, kaya po namin yun Noong time, ganun po yung gusto namin. Pero, nung binagsakan niya ako ng problema, siguro kinalabit ba? Oo, Pero hindi napaalala. niya pa rin ako siniro. Doon nga ako natutuwa Sobrang blessed. Binigyan mo ako ng mabigat na problema, pero binabatuan mo pa ako ng opportunity. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po tuloy-tuloy yung opportunity ko na, siguro, sana parang ang sinabi niya is, nakilala mo na ako.
eto nakikilos na tayo. Yung Sa tingin ko, kung yung iyong pananampalataya sa kanya ay magtutuloy-tuloy, mangyayari talaga yan eh. Siguro yung mga ganyang kalabit, Brad, nakita na ng kaaway na kung paano siya susubukan kung ikaw ay talagang tunay na lumalapit sa Diyos. Minsan kasi kuya, maalam ng kaaway na kung ano yung kahinaan mo eh. Oo. Ito yung gusto Pero- mong mangyari, ibibigay niya, pero magpo-fall ka naman. Nakita naman natin paano niya napagtagumpayan yun. Kaya, saludo kami dyan ha, brad. Ito yung maganda sa kwentuhan. Oo. Hindi natin malalaman yung mga ganitong klase ng kwento sa buhay ng isang tao kung walang ganitong mga klase ng pag-uusap. Sa ngayon ba, kapatid, ano bang ine-expect ng mga tagahanga mo, taga-suporta mo? Ano ba si Hammerman sa mga susunod? Ano ayan, bang si next plan? Hammerman sa mga susunod, marami po eh. Sobrang dami ko pong project ngayon. Grabe yung opportunity ng Upper. Sabi ng gano'n, ngayon po, well, sana, medyo dinenervyos. May mga kumukuha po para sa pelikula. Wow! Oo. Grabe! Papasukin ng movie ni Hammerman. Aabangan natin sa Ayaw ko nga, movie hindi to. naman ako bida eh. Ano ba yun? Coco ba yan? Si Coco? Hindi ko po alam. Baka sabi ko kahit nagtitinda lang ng ganyan-ganyan sa gilid, may extra lang, makita lang sa camera. Oh, ma-experience lang ba? Oh, then yung mga brands na pagiging brand ambassador ko po is Okay. dire-diretso. Meron pong mga pumapasok na mga international brands. Hindi na po biro yung mga company na dumadating. So, yun. Sobrang blessed. Isa lang ang sigurong pwede kong mabigay na encouragement sa'yo. Kasi nakakatuwa yung mga nadinig namin sa'yo, lalo na yung pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Kasi parang ito yung, sa tingin ko, Brad, na ipahayag mo na hinahanap ng iba. O karamihan. Kasi alam mo, ang isang taong tagumpay, sabi nila, kapag tagumpay ka raw, dapat masaya ka. Pero alam mo bang isang nakakalungkot sa katagumpayan? Alam mong successful ka pero malungkot ka, yun yung hindi tagumpay. Pero sa nakikita ko, Brad, kasi meron kang layunin para sa pamilya mo eh. May goal ka eh. Dahil doon sa pamilya mong yun, doon ka, parang yun yung nagbigay sa'yo ng motivation para gawin mo yung ginagawa mo ngayon. Plus the fact na maintindihan mo na hindi mo pwedeng hindi isama ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kasi nagkaroon ng kalabit, sabi mo eh. Di ba pare? Kaya nga, eh. nakita natin yung... Yung tinatawag natin turning point eh. Oo, Kung saan turning point. kinalabit ka, doon nababago ang lahat eh. So, sana sa mga sumusunod sa Kanya, yung mga bilib sa Kanya, yung... Speaking mga sumusunod, yung mga sumusunod sa'yo at yung mga taong kapareho ng tinatak mo, meron ka bang masasuggest or mabibigay na tip sa kanila? Siguro po, huwag na nating intayin dumating pa yung mabigat na problema na nangyari sa akin. Bago nila kilalanin ng Ngayon Diyos. pa lang, kilalanin nyo na yung Diyos. Yun. Galing mismo sa taong ano. Oo. Kasi iba yung saya. Oo. Iba. Alam mo, Hammerman, nagpapasalamat kami, no? At nakakwentuhan ka namin yun. Alam ko, talagang super busy mo. Alam nyo, si Hammerman, pare, ang dami pa niyang gustong matulungan ng mga tao, mga riders. Kaya siguro kung yung mga taong sumusunod sa'yo, subaybayan ka maigi. Kasi hindi mo na ito ginagawa para sa'yo lang eh. Pinapakita mo na para nakikita mo na yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoong Diyos. Kaya nagkaroon ka ng lakas na loob na pasukin ito. Ako, ang prayer ko, no, na maisama natin sa panalangin si Hammerman, Brad, na ganun yung siya'y magtagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Gamitin pa lalo siya na Yes, maging oo. blessing sa iba. Yung pagpapala niya, Brad, hindi na kanya eh. Kaya nakakatuwa. Kaya salamat, Hammerman, sa time mong ito. Kaya itong kwentuhan ito, Brad, meron talagang... Patutunguhan at may maganda talagang Oo. mangyayari kapag ka nagkakaroon ng Kaya, kwentuhan. Hammerman, salamat Salamat po. sa pagbisita sa Kwentuhan tayo. Yan. Sana next time ma-invite naman natin yung mga team Tropa Gravity, niya. yung mga tropa niya. Oo, yung iba. Maisa-isa natin makakausap naman dito at makakapag-share naman sila ng kwento sa atin. Siyempre, Okay. para hindi lang si Hammerman ang marinig nila. Oo. Kundi iba pang kwento pa. ng mga kasama niya, di ba?
very inspiring na kwento Yes, ng buhay very nila. inspiring. Okay. So maraming salamat sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Pakinig. Oo. Yan. So samahan nyo kami sa susunod at subaybayan nyo ang aming ginagawang podcast kasama ang aming mga bagong bisita. Of course, palakpakan naman natin si Hammerman, mga kaibigan. Hammerman! Woo! Yan, maraming Palakpak! salamat. Sir Hammerman, baka meron kang gustong I-promote. i-promote. Ayan, salamat po sa pagsuporta nyo syempre kay Hammerman at sana magkaroon pa ng maraming project ang Hammerman Production. And sa mga brands ko, maraming salamat po sa pagtiwala. Ayan, at sana humaba pa po yung mga samahan natin. Yun lang po. Yan, okay. So, hanggang sa susunod mga kaibigan, i-share nyo po itong video na to at samahan nyo kami sa susunod na kwentuhan. Dito ang Kwentuhan Kwentuhan Tayo. Alright?